gumawa siya ng isang prayer na oral, prayer sa iyang pare. Tumigat pa siya. Sabi niya sa Panginoon, Lord, sana kunin mo ang mga agyo sa buhay ko. Hindi siya sa baga ng pare. Pare, hindi ang agyo ang kunin. Ang gagamba. Kunin mo ang gagamba. Kung walang gagamba, walang agyo. Kung walang tempter, walang temptation. Temptation is not sin. Yan dito, temptation is sin. Ang tukso ay hindi kasalanan. Ang kasalanan ay makadala sa tukso. Gusto ng diablo na mabuhay tayong talunan. Gusto ng Diyos maging victorious tayo. Amen? Gusto naman ni Satan, maging dependent tayo. Ano purpose? Upang huwag tayo maging mabunga. Yes, kasi parang wala may kagabasa ka ngayon. Kasi baka wala may kagapray. Okay lang yung kayong diablo. Kasi dependent kayo. The devil loves around like a roaring lion. Kayo maging magbigil. Kayo maging mabiyak na pinipalaban ng diablo na gaya ng isang umupungan at gumagala na kumahanap ng masisilang ito. Yan o, pag-kalit namin ng recently ng cases, kami dalawa ay nag-active. Ako, sumakit ang aking sumakit ang aking katawan. Si Mrs. This morning, on the way na kami, nagsila sa Santia kasi namigaw mo siya sa sila. Yung mga atake ni diablo, parang ma-stop. Ano yung conventional person? This is the message of God for us this morning. Anong mga informasyon ang dapat natin dalahan upang mapagtagumpayan si Satanas? Yan, sa chapter 3, sa Genesis 1-6, makita natin ang mga informasyon. Una, distortion. Tandaan natin ang kanyang pambabalot. Now the serpent was more crafty, and he said to the woman, God has said, you shall not eat from any tree of the garden. Nagsabi ba ng Diyos na hindi pwede kainin mo ang isang anong tree? Anong tamad ng Diyos sa ila? Ang sa sentro ng tree of the knowledge of the devil. Diyan kanya lahat. If you're not aware of it, malalakas, di ba? Yun ang nangyari sa mga doktrina sa ibang grupo. Ang sabi ng iba, anong kinain ng iba? Mansanas. Wala din sa verse, di ba? Ako naman lalaki kasi nagbartawa niya sa apple, napunta dito. Yung tinawag ng Adam sa apple. Ang wala na sa Biblia, that is distortion. And the author of that distortion is Satan. So the purpose niya, to sow confusion about God's word upang makasit ang pagkalito tungkol sa salita namin sa Diyos. Anong promise na Diyos yung very popular? Say, you the kingdom of God, anong promise? Ano the sense? Sabi atin, promise ng Diyos yan. Ang Diyos mag-promise, hindi yan ng faith. But Satan, try to indicate. Gusto ko ba maulisin ka niya natin? Kasi gusto ni Satan, mag-doubt kita sa word of God. Sa distortion, una, addition, no? Yan ang yung word of God, diba? Sabi ng Diyos, ang center ng tree. Ang sabi niya, any tree. So be careful with a person at sa word of God. Sa subtraction naman ang gigamit niya, pagbabawas. Pakita natin sa tree. Sabi ng Diyos, pag kumain kayo ng prutas, mamamatay kayo. Anong sabi niya, ni Diablo sa verse 4? Hindi kayo mamamatay. Ang word of God, ang pinakisugaan si Satan, damay na si Satan, sa subtraction siya. Ang purpose niya sa subtraction is to shatter God's credibility. Gusto na Satan, ma-destroy ang credibility ng Diyos. Sabi Diyos, mamatay kayo. Sabi ni Satan, hindi kayo mamatay. Third, fraction. Half truth, half lie. Ang kalahati, totoo. Ang kalahati, hindi totoo. So, fractions. Anong purpose? To stain God's character. Pamansahan ang character ng Diyos. For God knows that in the day you eat and eat, your eyes will be open. Correct? That is true. At secondly, you will be like God. Presence ng Diyos. Totoo ba yan? Lie. Half truth, half lie. Sa point ko, is divine. Yung kita yan sa 1 chapter 2 verse 9. Sabi, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not from the Father. Hindi sa Diyos na galing yan. From the world. Ano is the prince of the world? Satan. And with the woman, so the fruit of the tree was good for food. Ano yung ba example? Lust of the flesh. Sarap ka hindi. Yung lust of the flesh, ginamit din yan ni Satan sa pag-tempt kay Jesus. You remember sa Matthew 4:3? Sabi sa chapter, if you are the son of God, tell these stones to become lust of the flesh. Anong mga pagnanasa sa laman ng Kristiyan ng tao? Ano muna? Sex. Maraming mga tao ang Kristiyan na tao sa sex. Anong salaman ni Sabot? Gluttony. Remember sa gluttony, bago na malaki? Kasi busog na, nagalit pa siya. Kakain ka na kakain. Why? Matandaan mo lang, ang tao na ubok kung nag-cross sa kalsada, di ba? Kung nag-cross sa kalsada, hindi ka ubok. So, di ba? Kung nag-ubok ka, kamo ka na nagamo sila. Di ba no? Alcohol, sabi ng mga may part sa mag-ubok na balik, but the extreme, dilikan sa balik. Especially prophetic, or fire, dilikan. Ang pinaka-kung ang patay, several cirrhosis. So, drugs, lust of the flesh. Pangalawa, lust of the eye. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and blessing, ang mga nawang ginagamit niya ang ating mga mata. All this I will give you, said the tempter sa kay Jesus, if you fall down, will fall down and worship me. Last of the eyes. Pagkutas Jesus, pinakataas na mga pinakita ang kanjur ang nalisang rin. Last of the eyes. Ay, anong mga last of the eyes? Get yes? Apparel,
jewelry, shoes, money. Kung itutok natin sa last of the eye, ang life natin, walang satisfaction dyan, kapatid. Walang satisfaction talaga dyan. Last time of life. Sabi niya, desirable for meaning wisdom. Kita sa time of life. Anong ginamit ka Jesus? Sabi niya, don't throw yourself down, pride of life. Ipakita ni Jesus ang abilidad ng ibig sabihin ni Jesus. It's all about me, nasa pride of life. Egocentric, sino ang sentro? Ako. Ako ang pinaka-best, ako ang pinaka-pride, pinaka-guwapo, egoistic, ang interest niya lang. Hindi na mag-attend sa meeting, kundi sa mag-lead. Ego ba niya? Siya dapat sabihin. Siya dapat kami. Mrs. You are wonderful. I know. Gawa ka no? I know. Alam ka no? I know. It's not a business. James chapter 4 verse 7. Submit yourself to God. Yung pamumuhay na obedient ka sa Panginoon. Hindi ka rebellious sa Panginoon. Sabi diyan, resist the devil. And what is the promise? You'll be kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayo sa Diyos. How to resist me sa diablo? Marinate yourself in God's word. Ang marinate, di ba sa pagkain yun? Upang ang every bite natin, malalasahan natin ang sarap. Hindi lang sa panglabas. Pag ang langit ng labas na hindi yung marinate, kaya sa sinasabi sa Diyos 1:8. Sabi sa Diyos 1:8, eat this book of the law always in your lips. Meditate on it day and that is marinate, di ba? Meditate on it day and night. Ang basa na sa Bible ng minutes na. Hindi ganit out. Di ba? Marinate. Kung i-marinate natin sa Word of God, ang ating sarili ng plan sa 1:8 sa tapusan yan. You will be prosperous. Ano sa Tagalog sa Diyos? Matagumpay. Palagpakan natin. Sinabi ni Jesus, and every time may in-attempt ni Satan ang answer ni Jesus, it is written. It is written. It is written. Yun ang it is written. Yun ang quote niya Old Testament. God's word. Importante sa panasin ang word. Ang sabi ni David, the word that I hid in my heart that I not said against thee. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my. In order to defeat Satan, you must marinate ourselves with God's word. Pangalawa, you mix yourself with God's strength. Sa Corinthians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. That is God's strength, and my God's strength, my God's. Almahan mo ang iyong sarili sa lakas. Then last is to make every effort to be in the presence of God. That is the testimony of the next psalm. Ano sabi I will bear with what you are. Sabi ni God as God does spoken me. Upang mapagpayan si Satanas ng mind ko kasi dapat natitagan ay ang kanyang pangkulit. Ano ang pang-distort niya? Addiction, his distortion, his device, and his dignity. Let us bow down our heads. Father God, thank you because nag-alo na yun ni Jesus. He is already at the better of enemy. And we as followers of Jesus as children of God, we know we are on the victory side. Father, salamat sa mga informasyon na ibigay mo sa amin. Ang mga sa doktor, kapawan, ang ginagamit niyo, at ang pagkakaroon. Salamat sa pulong niyo this morning, words, and the Jesus. Amen.